pagkakaroon ng mga angka ng politiko sa lahat na yata ng bahagi ng bansa. Mapalokal o nasyonal, marami ang naghaharing angkan sa larangang ito ng paglilingkod sa bayan. Ako po, si Cathy San Gabriel. Magandang hapon Pilipinas. Maliban sa simoy ng hangin ngayong Pasko ay may mainit na ihip din ng hangin tayong nasasagap sa papalapit na eleksyon sa bansa. Sa episode pong ito ng ating programa ay pag-uusapan natin ang matagal ng issue ng political dynasties. Parte nga ba ito ng politika sa bansa o gawa-gawa ng ilang pwede namang maiwasan? At para naman sa ating mga kababayan, naniniwala ba kayo na ang political dynasty ay magandang tradisyon sa politika? Pero bakit patuloy pa rin itong kinukwestiyon? Ako po si Kirby Cristobal. At ako po si Gio Tinson. Kami ang makakasama ninyo sa isang oras at kalahating talakayan at paliwanagan ng mga isyong napapanahon dito sa Anti-Political Dynasty Bill, a PTV Special Forum. Lamang ng ilang buwan, muli na namang kakaharapin ng mga Pilipino ang pagkakataong maghalal ng mga magiging leader ng bansa. Kaugnay nito, nagsisimula na naman ang mga diskusyon ukol sa usapin ng mga magkakapamilyang tatakbo sa ilang mga local at national positions o mas kilala sa tawag na mga political dynasties. Ito ay sa kabila ng pag-iit ng Section 26, Article 2 ng 1987 Constitution na ipinagbabawal ng batas ang pagkakaroon ng mga political dynasties sa ating bansa. Ito ay para umano magbigay ng patas na pagkakataon at oportunidad sa sinuman na magbigay ng serbisyo publiko. At dahil sa patuloy na pagsulpot ng mga kandidatong napapaloob sa iisang angkan, ipinakilala noong nakaraang taon ni Senadora Miriam Santiago Anti-Dynasty Act na hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin naipapasa. Ano nga ba ang kahulugan ng batas sa political dynasty? Ano nga ba ang mas tamang pahalagahan? Ang pagbibigay ng patas na pagkakataong magsilbi sa bayan o ang kalidad ng paglilingkod sa bayan ng mga magkakapamilya? Ngayong hapon, sama-sama nating himayin ang mainit na issue ukol sa Anti-Dynasty Bill. Dito lamang sa PTV Special Forum. Maraming pamilyang Pilipino, ang Pasko ang pinakaabangan sa mga panahon ito. Pero sa political side naman ng bansa, busy naman ang karamihan sa atin sa paghahanda sa gagawing kampanya sunod na taon at sigurado na magiging maingay na naman ang eleksyon sa bansa. O Cathy, alam mo, isa sa nagsiset up sa ating mga kandidato sa mga programang gagawin nila sa kanila-kanilang mga kampanya. Pero hindi naman siguro makikita lang natin dahil lang sa isang campaign slot o sa kung ano man naging konsiderasyon na sa kanila at sa mga tao. Oo, Gio, marami sa ating mga politiko ang magkakaapelyido at isa nga ito sa mga puntos nila sa name recall na tinatawag ng mga tao. Pero dito rin pumapasok ang kwestiyon ng political dynasty na ayon sa batas natin ay ipinagbabawal nga. Yan nga, Cathy, ang pag-uusapan natin at bakit naghahain pa si Senator Miriam Santiago ng batas samantalang meron na ito sa ating konstitusyon. At ibang ibig sabihin ba nito ay nasusunod ang konstitusyon natin o hindi? Naku, mukhang mainit na kwentuhan na naman ito, Gio, sa mga Pilipino kasi hati ang opinion po natin sa political dynasty. At pagtanggal nito, well, mas magiging malinaw ang ating mga tanong na yan dahil marami tayong makakasama sa hapong ito para linawin ang usapin ukol sa anti-dynasty law. O, simulan mo na. Let's welcome our guests. Okay, dito sa ating kaliwa, syempre ang regular na nating guest dito sa ating forum, isang sikat na kolumnista, Mr. Conrad De Quiros. At katabi po niya ang ating legal expert, di ba? House legal expert, Attorney JJ Atienza. Magandang hapon po sa lahat ng manonood ng telebisyon ng bayan. Kasama rin natin, Mr. Lito David.
Sumayin niyo po ang kapayapaan. At kasama rin po niya mula sa Angkapatiran si Ginoong JC De Los Reyes. Magandang hapon po sa lahat. Dito naman sa kabila, kasama natin Dean Ed Naco ng UP NCPAG. Magandang hapon po sa lahat. Mula sa Hanay ng Kabataan, kasama natin si Jules Giang. Good afternoon sa lahat ng mga kabataan. At isa sa galing sa kilalang angkan at tumatakbo para sa susunod na eleksyon, Mr. Bam Aquino. Magandang hapon po sa ating lahat. Good afternoon. And of course, one of the biggest advocates po sa isyong ito, ang ating dating Vice Presidente, si President Tefisto Gingonan. Magandang hapon sa inyo lahat. Umpisahan natin, Gio, ang ating talakayan ngayong hapon. Sa pagde-define, ano nga ba itong political dynasty? Tanungin natin kay Dean Ed Naco. Ano po ang ibig sabihin pag sinabi nating political dynasty? Kathy, ang definition, para tayo nasa eskwelahan, ang definition ng political dynasty ay ang sinasabi na repeated election and re-election of relatives with the same surnames. Ibig sabihin, parehong pangalan na paulit-ulit na inihahain ang kanilang mga sarili sa paglilingkod sa pamahalaan o sa bayan, maging ito ay sa lokal o sa pambansang antas. Tanungin natin yung legal aspect naman ito at kung ano yung nakasaad sa Constitution. Puntahan natin si Attorney JJ. Attorney JJ, ano ba itong nakalagay na ito sa Article 2 ng Constitution? Well, ang isinasaad lang naman doon sa Article 2 ng Constitution, ang sinasabi lang po niya ay hindi mo maaaring, in simple terms po, ating manunood, na ang isang pamilya ay hindi maaaring parang magkaroon ng eksklusibong karapatang maglingkod sa bayan. So, ang nangyayari kasi dito ngayon sa tinatawag nating provision na ito ng Constitution about anti-dynasty is, pine-prevent po niya yung mga nangyari sa atin noong nakaraan na iisang pamilya lamang ang kumokontrol sa ating bayan. That's basically ang wisdom behind it, napigilan na gawing parang pampamilyang kabuhayan o pampamilyang propesyon na ang isang posisyon sa gobyerno. Kung malinaw itong Gio, itong nakalagay pala sa konstitusyon na hindi pinapayagan itong pagkakaroon ng political dynasty, gusto nating malaman mula kay Vice President Ginggona, bakit po kinakailangan pang magkaroon ng batas kung gayong nasa konstitusyon naman po ito? Kailangan ng magkaroon ng batas sapagkat ang ating saligang batas sa principles na ang Estado, the state, shall guarantee the equal access of employment of political offices and prohibits political dynasty as defined by law. Kaya yung definition na kung ano yung pinagbabawal ng Estado kailangan na aktuhan ng gobyerno, ng Kongreso. Noong early years 1987, ako po ay nasali dun sa Senado at nag-file ako ng bill. Doon nagkaroon ng debate kung ano ang batayan para sabihin na pagbabawal kung ang isang kandidato, panimbawa, noong panahon na yon, si Cory Aquino ang presidente at si Butch Aquino ang senador, kung mayroong definition on dynasty, the meaning of dynasty, bawal ba na si Butch Aquino pwedeng kandidato at that time if there were a prohibition?
pwede kung sasabihin ng batas that dynasty is meant the existence of family ties within the third family. Ibig sabihin, yung tatay at yung mga anak, yung asawa, yung mga kapatid, up to the third degree or the fourth degree, kung sasabihin ng batas, fourth degree, ay sasali yung mga first cousins. Pero sir, paano kung sa konteksto ngayon, at puntahan ko si Ginoong Bam Aquino ngayon na tumatakbo po kayo bilang senatorial candidate, ano yung konteksto ng political dynasties ngayon at ano yung halaga niya sa kasalukuyang eleksyon? Walang pagbabawal ngayon sapagkat yung batas ay hindi pa natutupad. Wala pang definition kung anong ibig sabihin ng dynasty. Applicable ba yan sa governors? Applicable ba yan sa magkapatid na isa sa isang distrito na gustong magkaroon ng public office as a congressman in the same province? Wala pang definition, wala pang batas. Kaya si Bam ay hindi pa affected. Okay, Bam, sagutin mo. Yes, Bam. Actually, maganda ang ma-define na talaga siya. No? I think yan din yung gustong sabihin ni VP. No? It's time that we define it para unang-una, alam na talaga natin sino ba yung pwede at sino yung hindi pwede. Currently, yung bill ni Senator Miriam is until the second degree of consanguinity, which means yung anak, yung ama, yung kapatid at yung asawa. Kung hindi po ako nagkakamali, Attorney JJ, no? That's what it means, no? And it means yung mga third level, mga fourth level, pwede. But until the time happens, kahit kami na gustong manilbihan sa bayan, gustong tumakbo, gustong magbigay ng serbisyo sa ating bayan, naapektuhan din dun sa usapin ng dynasty. Palagay ko rin kasi, kung tutusin naman, if you look at the political reality natin, marami talagang mga pamilya na dinastiya na negative yung konotasyon, no? But I think yung kakayahan naman ng taong bayan, mapili nila sino ba yung mga families na performing, di nakakatulong sa bayan, nagnanakaw pa sa bayan. I mean, kung yun yung ating definisyon ng dinastiya, obviously, dapat hindi yung binaboto ng tao at hindi yun yung mga pinapayagan natin na nasa kapangyarihan. Pero kung malinaw na yung definition natin, at least, kung ganon, yung may mga kapangalan o may mga kapamilya na gustong manilbihan sa bayan, magiging malaya na rin na pumasok sa ganitong klaseng larangan na buwang kalooban. Kasi sa totoo lang, no, for example, in my case, gusto kong manilbihan, no, bilang isang youth leader, naging entrepreneur para sa ating bayan. Of course, sasabihin sa'yo, may kapangalan ka, hindi ka na pwede. Parang ganyan, no? At mahirap yun honestly, for somebody na gusto lang tumulong at gusto magbigay ng kanyang sarili sa ating bayan. So I think the best case is really to define. Let's define it already, maging malinaw na from the start, sino yung pwedeng pumasok, sino yung hindi, and let's move from there. And I think kahit yung mga may kapangalan at kapamilya na may mga elected positions na, will be better off dahil mas malaya na sa kanila na pumasok talaga at mas tatanggapin na talaga sila ng taong bayan in terms of to serve. Gian, nabanggit ni Bam itong political realidad nga sa ating bansa na maraming pamilya ang nagsisilbi naman talaga at marami rin na napakatagal na nandun at hindi na rin effective. Isang realidad din na matagal na rin ipinapasa itong batas na ito tungkol sa political dynasty sa Kongreso, ngunit hindi ito matuloy-tuloy. Si Mr. Conrad de Quiros, tanungin natin, ito po ba ay ang dahilan po ba kung bakit hindi maipasa pa sa itong batas na ito dahil karamihan din sa ating mga kongresista ay nanggaling sa mga political dynasty? I can imagine so. Sila magde-decide ng boto. Siyempre, they're not going to vote against themselves. Pero mali naman, even if that wasn't the case, even if other congressmen didn't personally have a stake in this. Ang problema ko talaga dito I am against political dynasties. I have to make that clear. But do I think it can be legislated? No. May problema ako dun sa what do you say? Bawal I mentioned the courts Kahit naman yung Constitution dito na binasa kanina, only says
para ang binapagbawal that families effectively exercise exclusivity and effectively prevents others from holding power. Wala naman ako alam na pamilya na hindi pinapayagan yung ibang tumakbo eh. They can always, binoto kami ng mga tao, kasalanan ba namin yan? Or for that matter, ibawal mo yung kapatid o kaya yung tatay, anak, na tumakbo. Ang sasabihin niya, kasalanan ko bang kapatid ko yan? Kasalanan ko bang tatay ko yan? It's a matter of freedom. Why can you prevent somebody from running simply because he's a relative? Anong logic nun? The only way actually you can go about it is to go, I think what you need is not an anti-dynasty law. What you need is an anti-dynasty movement. Tatargetin mo yung butante. Huwag imaboto yung mga yan kasi magkakaroon ka ng dynasty. But you cannot go against, bawal yung tumakbo. Why? That's a very basic problem na may kinalaman sa freedom. Speaking of movements, puntahan natin si Ginoong JC De Los Reyes at pinakita niyo po ito grupo sa the past elections at until now, you present yourselves as an alternative to many candidates. Ano pong take ninyo dito sa isyong ito? Ang problema po for the past 26, 27 years, hindi po nagalang yung constitution natin. At malinaw sa constitution, the state shall guarantee equal access to opportunities and shall prohibit political dynasties. The past 5 presidents have not respected the constitutional provision. Sila mismo nagpapatakbo ng kanilang mga kapamilya. At ang nangyayari, parang isang hapagkainan niya ni Juan de la Cruz, may lechon, may nakasalpak na mansanas. Yung mansanas ay pinaghahatian ng buong sambayan ng Pilipino, tapos yung lechon pinaghahatian ng mga pamilya. And so, it's just a matter of delicadeza. If it's in our constitution and this was ratified by majority of Filipinos and the presidents swear, anong nakalagay doon sa oath nila? To preserve and defend the constitution, then we should respect that constitutional provision at tayo nang manguna kahit na walang defining law, tayo nang manguna dahil sa delikadesa. Yun po ang dapat sa palagay namin. Tumungo naman tayo sa kabataan na si Jules Giang. Anong masasabi mo tungkol dito sa pagkakaroon natin ng mga political dynasty? Hindi lamang dito sa Kalakhang, Maynila, no, halos buong bansa, kanya-kanyang mga balwarte yan, ika nga. Well, nabasa ko nga yung mga history books na nabanggit din ni Jose Abueva sa kanyang article na matagal na nga itong problema na ito. Ngayon naman na naging usapin na ito bilang papalapit na eleksyon, nararapat lamang na yung mga botante talaga yung mag-step up dito Kasi at the end of the day, tayo yung boboto So nasa sa atin yung hamon kung sino ilalagay natin doon. Kung ang reality nga ngayon yung kongreso natin, maaaring hindi siya maipasa dahil siyempre maaaring sila maapektuhan. So ngayon may pagkakataon tayo na magluklok ng mga panibagong pinuno, nasa sa atin yung hamon na mga pinuno na maaaring ipasa itong naturang batas na to. Pero puntahan natin si Ginoong Lito David. Sir, bakit kailangan pa ng batas? Bakit hindi na lang galangin ang konstitusyon? Yun na nga, yung iniisip namin dyan, nung ginawa yung constitutional provision na yun, bilang reaction dun sa para wasakin yung mga oligarchies, Pero dahil sa yun ang naisin ng konstitusyon, siguro hindi naman kailangan na mayroon pang enabling law yun Merong mas mataas na pundasyon na pinanggagalingan ng lahat ng batas. Ito yung gift of reason at yung ethics. Kung alam natin ano yung espiritu ng provision na yun, nung isinulat siya, yung mismo mga political dynasty, sila na mismo atras na lang Ethics, Ethics. Yun yung pinaka-importante. Hindi lahat ng bagay kailangan daanin sa pagsulat ng batas. Mayroong mga bagay na dinadaan na lang na sa pagrespeto, Respeto lang yan kasi yan ang kagustuhan ng sambayanan. Kaso, kailangan pa dito sa mga taong nasa political dynasty na to, na i-spell out mo pa, alam mo naman, Yun, isang punto. Yung ikalawa, hindi nyo ba naisip na yung sinasabi na binoboto naman sila Alam nyo yung political dynasty, para pong mga kidnapper yan,
Sa tagal ng sambayanan na nakidnap ng political dynasty, meron na siyang Stockholm Syndrome. Na napapamahal siya doon sa kidnapper niya. No? And what happens? The entire society becomes mediocre. The entire nation becomes mediocre. Kasi yung mismong political dynasty yung nagsasabi, okay na yan kesa sa wala. Sige sir, babalikan kita dyan ha. Sa ngayon may May Stockholm Syndrome na tayo eh. may katanungan mula sa audience. Kay Kirby tayo. Alright, maraming salamat, Cathy and Gio. Isa sa mga concern na ang taong bayan sa issue ng political dynasty sa bansa. Kaya ngayon may mga kasama tayo dito sa studio ng mga estudyante galing sa Partido State University sa Bicol at Bulacan State University. Para natin sa paghimay ng isyong ito ay ang mga social networking sites. Unang katanungan ay manggagaling sa Bulacan State University kay Christian Kitay. Christian? Good afternoon po. Sa Constitution po natin, wala pong naka-indicate na degree of consanguinity. And doon po sa proposed bill, meron po siyang nakalagay. So sa tingin po natin, ano po yung posibleng mga epekto nun sa political setting po dito sa Philippines? And sa tingin niyo po ba, it would show na magkaroon ng mga family tandems, parang ganun, para mag-neutralize yung politics? Kaya ang analysis, bakit tanong natin si Dean Ed Nacor ukol sa isyong ito, Dean? Ang spirit kasi ng Constitution natin, malakas kasi yung katangian ng Philippine Constitution na magkaroon ng more democratic at saka yung social justice provision. Kaya nga, ang content at ang mensahe ng Constitution ay i-prohibit yung political dynasty. Ang tragedy, however, wala namang definition by law so far ng pagpapatupad nito. Ang magpapatupad nito Kongreso. Pero ang Kongreso is a den of people who will probably be the least to define the law on the anti-political dynasty. Now, having said that, dahil ganun ang realidad, ang hamon ay nasa mamamayan talaga. Ang hamon ng ating anti-political dynasty ay ma-educate ang botante at nang sa ganon, magkaroon ng mas maluwag na pagpili. Ang ikalawa rin ay magkaroon ng genuine and democratic political parties na siyang mekanismo na magsusuri kung sino ang karapat-dapat na mailatag para sa candidacy, no? Merong provision din ang Constitution natin, Article 6, Section 2. The system of referendum, of initiative and referendum. Ibig sabihin, kapangyarihan ng bayan na magkaroon ng inisyatiba at may poder ang mamamayan na siguro sa kawalan ng Congressional Act, may kapangyarihan ang mamamayan na i-define ito. We have not gone that far. We have not tried that. But I think it is part of the 1987 Constitution in the spirit of people power that citizens have the power to define political dynasty. In the meantime, it's an open competition at totoo naman ang election ay isang open competition. Kaya sa kalagayan na ito ay isang open competition, kailangan mapanuri, maging critical ang mga botante at ang mamamayan sa pagpili ng ating mga kandidato. Na kung talagang ayaw natin ng political dynasty, let's choose others who are in the bench. Bam, anong nakikita mo dito? Kasi, di ba, ma-define daw ang isang political dynasty or para malaman ng mga tao? Ako, palagay ko that's the best way to go para matapos na itong issue na to. Let's just define it by law and let's see kung sino ba talaga yung pwedeng makilahok at hindi makilahok. No? Siguro yung isa lang sigurong gusto ko lang sabihin kay JC rin here is hindi naman siguro tama na lahatin natin na lahat ng kapamilya sa politika ay masasama at kakainin lang yung lechon at hindi yung mansanas, no? I think may kakayahan naman yung taong bayan na piliin sino ba yung mga taong makabubuti at sino yung mga taong makakasama. And hindi rin po ako naniniwala na wala na silang kakayahan na pumili, no? I think may kakayahan naman yung Pilipino na sabihin ito yung taong gusto namin, ito yung tao na sa tingin namin makabubuti sa ating bayan. So, tama po, no? Tama po sabi ni Prof. Definitely it will go to the voters, but probably one specific step here is to really define
ano nga ba talaga ibig sabihin ng dinastiya, sino ba yung pwede at hindi pwede. At pangalawa, and ito rin yung nasabi rin ni Professor Abueva dun sa kanyang article, we have to make our political party stronger. Sa ibang bansa, hindi na ganun ka-issue kasi kung ano yung last name mo eh. Because they belong to parties that mean something, no? Merong ibig sabihin yung mga partidong sinasalihan nila. Kapatiran, of course, malinaw na malinaw kung ano yung mga ibig sabihin yan. Other parties need to follow the same route. Kailangan kung sino pa man yung ipasok ng isang partido, malinaw na malinaw, ano bang ibig sabihin yan? Pagdating sa mga issues na ganito, what does it mean, no? Parang sa US, no, kakatapos lang ng US elections. Sa Democrats, malinaw na malinaw, pag sinabing Republican ka, ito yung ibig sabihin, ito yung paniniwala mo. Pag sinabi mong Democrat ka, ito naman yung ibig sabihin mo. And I think if we make our party stronger, talagang merong ibig sabihin, merong mga pinaglalaban na specific talaga, it won't matter kung ano yung mga last name ng mga taong papasok dyan. Kasi malinaw kung ano yung paninindigan nila. I think yung mahirap lang kasi is because of our politics of personalities, people come and go. Name recall is so important. Sa totoo lang, that's why puro same families, broadcasters, mga artista yung nandyan. But if we allow parties to be stronger, mas malinaw yung paninindigan ng mga tao pagpasok nila sa politika. Maraming salamat, Bam. At mamaya, marami pa pong mga questions sa manggagaling sa ating studio audience at maging sa ating Twitter and Facebook account sa pagpapatuloy po ng PTV Special Forum.